Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kalusugan ng Pangulong Marcos Jr. Maraming post ngayon sa Facebook na basa ko, napanood ko, video. April 9 kahapon, ang Pangulong Marcos, ang isang activity niya, I think nandun siya ata sa Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Merong gathering ng mga pamilya ng mga nasawing sundalo. Nag-speech siya para yung mapadali yung proseso na makatanggap ng benepisyo itong mga pamilya ng mga nasawing sundalo. So sa kanyang speech, napansin ng mga netizens na sa umpisa, okay pa naman. Okay. Mamaya-maya na namumula na dito is dugo na dumurugo. So, share ko sa inyo itong video na ito at tulungan natin i-assess kung ano ba talaga, dumurugo ba o hindi. Natin na. Ito na yung speech. Yan. Nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa... So, dito, makita nyo, ano pa, normal pa yung bibig. Kita nyo, wala pa, pati yung ngipin, puting-puti pa. But later on, habang tumatagal yung speech, namumula. Pagkunita ng araw ng kagitingan ay nasama po sa usapan. At kako, dapat naman, kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin papabayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba Yan na. ang Nagsisimula ng pumula. Mga documentary requirements at kung ano-ano. Ako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na. Nagiging masyadong matagal. Ito, at this stage, o, di ba, namumula na. Yung kanina, puting-puti ang ngipin eh. So, normal na normal. Ito, yun o. Dugo na ba yan? Ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang ay tamang-tama. Ulitin natin ha. Ang nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa Ayan puting-puti pang ngipin eh. Kunita ng araw ng kagitingan ay nasama po sa usapan. At kako, dapat naman, kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan ang ating pangako sa kanila. At ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin papabayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Ako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na. Dito na, klaro na namumula. Dugo ba yan? At ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang ay tamang-tama po. Okay, so ito,
Post ito ni Sasrogando Sasot. Marami pang mga post. May Maharlika. Yan o. May nag-text sa akin. Sabi niya, General, may post si Sas at ang Pilipino. Yung pag-i-speech niya sa araw ng Kagitingan. Dumudugo ang kanyang bibig due to gingivitis, ngipin siguro. Pwede mo ring i-vlog. Nagtatanong lang naman. No? Anyway, nagtatanong lang tayo kung totoo ba. Sana ba ito? Magbasa tayo sa mga comments ha. Ano ba talaga ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulo? Yun ang tanong. Ay tamang-tama po ang Comments. Cabo Verde Torno, sabi niya, he is sick. He needs some rest and doctor's attention and medication. Yung ibang comments ito, hindi daw sila nakaintindi sa speech niya. Walang kwintang speech, puro sabi nila, puro kako, dapat kailangan, walang direct intention sa tao. Iyang kaugalingong baba, wa kasabot sa iyang speech, kay nag-mouth bleed. Ann Santos, COC, ano ba yung COC? Can cause dry mouth, which can lead to irritation and make the gums more prone to bleeding. Joanne, basta himaka kay magdugog yun ang baba. Borbet Beta Bibel, nag-bleed yung iyang gums. Nathan Joe Tarsiu, leukemia or blood disorder can also contribute to bleeding gums. Okay. So, ang aking naintindihan sa health concerns, basta nag-bleed ang gums mo, is a sign of poor health. Na naranasan ko yan noon nung nasign ako sa Mindoro. Mag-brush ko, ang daling mag-bleed ang aking gums. That was the point in my life naman na maulanan lang ako ng konti, sinisipon na, madali akong magkasakit. So, sa awa ng Diyos ngayon, wala na yung bleeding gums. Kasi, naging health conscious na ako at, malaking kaibahan ng aking health. Wala nang bleeding gums. So, sana, malaman natin kung ano talaga ang kalagayan sa kalusugan ng Pangulo.